Ngayong araw, pag-uusapan natin ang 10 psychological tricks para makatulong sa iyo makapag-ipon ng pera. Maraming tao ang nahihirapan mag-ipon ng pera. Pero sa pamamagitan ng ilang psychological tricks para sa ating utak, mas makakalamang tayo sa nakakaraming tao at mapapabilis natin ang ating pag-iipon. Number 1. Huwag magpadala sa emosyon sa pagbili or 30 days rule. Kapag gusto mong bumili ng isang bagay, isipin mo yung 30 days rule. So, kailangan mong magantay muna ng 30 days bago mo ito bilhin. Ang magiging epekto nito ay ganito. Mababawasan mo ang emotional buying or impulse buying. Ito yung pagbili ng padalos-dalos or biglaan sa isang bagay. Ngayon, kapag ginawa mo ito ng consistent basis, eventually, magiging habit mo na ito sa lahat ng bagay na bibilin mo. So ngayon, kapag bibili ka na ng isang bagay, ang magiging natural na behavior mo ay magantay ng 30 days. Chances are, kapag bibilin mo na ito pagkalipas ng 30 days, malamang, hindi mo na type bilhin yung bagay. Kadalasan kasi, kapag bibili tayo ng isang bagay, malamang ito ay popular or na-hype sa social media. Meaning, ang presyo nito ay mataas pa. So kung magpapalipas ka ng 30 days at gustong-gusto mo pa rin itong bilhin, may tsansa na mas mura mo na ito mabibili. Number 2. Kumain muna bago mamili. Alam ko nangyari na to sa'yo. Pumunta ka sa grocery store ng gutom. So ang ending, napabili ka ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Kaya yun, kung kakain ka na bago pa mag-shopping, malilimitahan mo ang pag-impulse buy mo sa mga pagkain dahil sa kagutuman. Name it impulse buy due to hunger. Number 3. Bigyan ng pangalan ang ipon. Sa pagbibigay ng pangalan sa ating mga ipon, tulad ng alkansya or ng savings account, mahihirapan tayong kuhanin ito ng pera. Ito ang example. Kapag kasi naglagay tayo ng pangalan sa mga ipon natin, nagkakaroon tayo ng emotional attachment dito. Halimbawa na lang, itong pag-iipon na ito, ang purpose ay para kay John Paul. So ikaw ba bilang isang magulang, gusto mong kuhaan ng perang ipon mo para sa iyong anak na si John Paul? Na para sa kanyang future? Or itong isa ay para kay Mama Gloria? Siguro naman mapipigilan mo sarili mo na kumuha ng pera dyan. Lalo na kung nakala nito para sa kanyang gamot. Number 4. Magtabi muna bago gastos. Alam ko, mahirap magtabi ng pera kagad, lalo na kung yung sahod mo sumasabay sa mga gastos mo. Pero kung magtatabi ka na kaagad ng pera, bago ka pa mag-umpisa gumastos, mas makakaipon ka. Mas maganda kung mag-set up ka na ng account na nag-automate na mag-transfer ng pera sa savings account mo once na makatanggap ka ng sahod sa iyong payroll account. Tabi mo na agad yung 10% mong income. Kapag nagawa mo na ito lagi, magiging habitual na ito. So di mo na mamamalayan na automatic ka na nagsisave ng pera, lalo na kung naka-automate na ito sa account mo. Kasi hindi mo hawak ang iyong pera. Mag-a-adapt na lang ng kusa ang utak natin. Number 5. Iwasan ang mga ads. Sa mundo natin ngayon, kahit saan ka lumingon na kalye, ay puro advertisements. Kahit sa cellphone mo nga, meron. Through social media or sa internet. Kapag bumili ka sa grocery store, ang dami mong madadaan ng mga advertisements, mga sale, mga buy one take one, at mga best deals. Ultimo nga malapit sa cashier, may mabibili ka pa rin. Dahil sa katunayan, na ang mga kumpanya ay nagbabayad ng limpak-limpak na pera upang masyko ang ating mga utak para bilhin ang kanilang mga produkto. Isipin mo, halos lahat ng bagay na meron ka ay nakita mong na-advertise. Kaya din sa TV, sa radyo, sa Facebook, at sa iba pa. So sa pag-iwas mo sa mga ito, mas makakatipid ka. Number 6. Gumawa ng listahan. Sa paggawa ng listahan, mas maiiwasan mo bilhin ang mga bagay na di mo naman kailangan. At maiiwasan mo ring masobrahan sa pagbili ang mga bagay na kailangan mo. Isa pang dahilan ay maiiwasan mo magpabalik-balik sa grocery dahil may nakalimutan kang bilhin. Dahil dito,
mas makakatipid ka sa oras at sa pera. Plus, iwas hassle pa. Kasi kapag pabalik-balik ka sa grocery, mas malaki ang chance na bumili ka pa ng mga produkto na di mo naman talaga kailangan. Number 7. Magbayad gamit ang pera. Ito ang kailangan mong gawin upang hindi ka lagi umaasa sa credit card mo or anything related. Ang tao kasi naturally ay motivated on not losing things. So hindi gusto ng mga tao mawalan ng bagay na meron siya. Kapag gumamit ka kasi ng pera, may feeling na nawalan ka ng something na meron ka na. Pero kapag ang ginamit mo ay credit card, naloloko mo ang utak mo na hindi ka naman talaga naglabas ng pera sa kadahilanan na nasa iyo pa rin ang card. Pero, bayad ka na. Mas mahirap naman magbayad ng 30k in cash para sa cellphone kesa iswipe mo gamit ang credit card. Number 8. I-track ang pera. Kapag gumawa ka kasi ng pang-track sa pera, makikita mo kung ano ang nangyayari sa pera mo. Malalaman mo kung paano at saan napupunta yung pera. Sa income ba or sa expenses lagi. Dahil dito, mas magiging conscious ka sa pag-spend ng pera. Madali lang naman ito gawin. Pwede mong isulat sa papel or sa notebook. Tapos, iwalay mo yung income, tas expenses. Ako, personally, ang gamit ko ay app. Sa cellphone na ang tawag ay My Wallet. Bali, lalagay mo sa income yung mga pumapasok na pera. Sa expenses naman yung mga pinagkakagastusan mo. Tapos, kada buwan, malalaman mo kung tumataas ba yung pera mo or bumababa lalo. Kung mababa lalo, balik ka sa tip number 1 natin. Number 9. Mag-budget para sa luho. Teka, alam mo ba ba't ibon itong bid? Bakit ngayon may budget pa sa luho? Ganito kasi yan. Dapat maglaan pa rin tayo ng small percentage na budget para sa mga luho natin. Dahil dito, mas maiiwasan natin gumastos sa mga luho or bagay na di naman natin kailangan. Isa pa, mas may enjoy natin yung ipon natin kung i-spend natin dito dahil mas sasaya tayo. Pangit din kasi napigilan mo yung sarili mo na gumastos. So maglaan ka ng budget para sa gastos. Para hindi ka tamarin magtipid at mag-ipon. At hindi mo rin isipin na negative ang pag-iipon. Kumbaga, may reward pa rin. Number 10. Palakihin ng pera, huwag ang gastos. So ganito yan. Kung sumasahod ka ng 20,000 pesos at nakapag-ipon ka ng 5,000 pesos kada buwan, so kung magtatrabaho ka pa at kikita ka ng 25,000 pesos, ngayon makakapag-save ka na ng 10,000 pesos. Assuming na hindi magbabago ang expenses mo dahil nga tumaas na yung sahod mo. Kasi kung sasabay sa pagtaas ng gastos mo yung pagtaas ng sahod mo, wala rin kwenta. Kasi mas nag-work hard ka lang pero ang ipon mo di nagbago. Okay, recap tayo ng 10 psychological tricks to save more money. Number 1. Huwag magpadala sa emosyon sa pagbili or 30 days rule. Number 2. Kumain muna bago mamili. Number 3. Bigyan ng pangalan ng ipon. Number 4. Magtabi muna bago gastos. Number 5. Iwasan ng mga ads. Number 6. Gumawa ng listahan. Number 7. Magbayad gamit ang pera. Number 8. Itrack ang pera. Number 9. Mag-budget para sa luho. Number 10. Palakihin ang pera, huwag ang gastos. You can follow us for more contents like this. God bless.